Pagpatak ng 6 p.m. box office na ang pila ng mga pasaherong naghihintay ng masasakyan. Ganyan din ang eksena sa isang parte ng Marcos Highway sa Cogeo, Antipolo. Pero ang nakapagtataka, wala naman terminal o sakayan dito. Ano kaya ang pinipilahan ng mga tao? Sa tingin mo, ano pinipilahan ng mga kapuso natin dyan? Chicken hotdog sandwich. Takoyaki kaya. Baka yung uso ma'am na fried balot. Ang alam ko pong nauso ngayon, yung kangkong chips eh. Siguro po chicken. Parang kikrib ako ng chicken. Ano yung mga rason na, syempre, di ba, usually sa mga street food, tabi-tabi naman yan. Usually, bakit pinipilahan yung isang stall? Ano ang rason? Kung ako, sa rason ko, mura po. Mura? Tapos masarap. You got it right! Sulit na 79 pesos chicken meal ang matyagang pinipilahan dito. At dahil dyan, meron kang chicken. Meron ka pang 100 pesos! Yeah, malibre mo si Kuya. Ayan si Kuya, nilibre na namin siya. Ayan. Ayan. So, 79. So, pag kung iyan ang nakita mo, pipila ka rin, mura at masarap. Sigurado, yan. Tama. Kuya, ikaw kung 79 pesos yung ganyan, 2 pirasong chicken, bibili ka rin? Hindi po ako. Bibili ka rin. Sulit. Sa tindahang ito, malayo na ang mararating ng 79 pesos nyo. 2 pirasong manok na may iba't ibang flavors, only Java rice at only gravy for only 79 pesos. O ha? Sa sobrang mura ng tindahan, hindi pa binubuksan ng pwesto, may mga nakapila na. Mukha siyang masarap, then tatry natin ngayon. Natikman ko na po lahat ng flavor dito pero ang pinakamasarap po talaga is yung cheese para sa akin. Ang utak sa likod ng Animoy Palugi pero payamang negosyong ito, ang 29-year-old na madiskarte negosyanteng si Joshua. 2020 nang simulan niya ang online food business. Nagtinda ng kung ano-anong pagkain tulad ng siomai, dumpling, shawarma at sisig. Nang makaipon, nakabili ng food cart at nilibot ang Antipolo sa pagtitinda ng rice meals. Sapat naman ang kita pero marami ang kakumpetensya, kaya di nagtagal ay humina rin ang negosyo. Dito na siya nag-isip ng paraan kung paano magiging kakaiba at angat sa iba. Kung chicken lang talaga ititinda mo tapos na may kanin, parang normal na lang kahit sa bahay pwedeng may ganun eh. Doon namin napag-isipan na bakit hindi ko siya gawing restaurant style. Na dalhin ko yung restaurant sa kalsada gamit tong food cart na to. Na may twist na only Java rice siya. Tapos 79 mo, 2 na yung chicken mo, malalaki pa. Tapos meron ka pang iba't ibang klase ng flavor na pagpipilian. Sa tindahang ito, malayo na ang mararating ng 79 pesos nyo. 2 pirasong manok na may iba't ibang flavors, only Java rice at only gravy for only 79 pesos. O ha? Sa sobrang mura ng tindahan, hindi pa binubuksan ng pwesto, may mga nakapila na. March 2022 na simulan ni Joshua ang bright idea niyang 79 pesos chicken meal. Dahil nagpapakilala pa lang, nilangaw ang unang araw ni Joshua. Pero yan ang akala niya. Pasara na siya noon nang biglang may mag-asawang lumapit para bumili. Yung food nila na take out pa, pinicturean ko siya dun sa harapan ng mismong food cart. Then pinost ko sa page namin. Kinabukasan noon, nag-reach na siya ng million views, 1,000 shares. Ang buena mano naging totoong buena sa food cart business ni Joshua. Marami ang nakakita ng post at naingganyong subukan ng kanilang sulit meal hanggang sa unti-unti silang dinagsa ng customers, pati na rin ng food vloggers. Malaking tulong kasi hindi na kami kailangan para lumapit sa tao para i-promote yung kung anong meron kami. Thank you sa kanila kasi oo, kumikita na kami bago pa nila kami i-vlog. Pero syempre, iba pa rin naman na nabo-broadcast kami ng out of nowhere. May pupunta sila dyan. Natutulungan rin nila kami. Cheese, buffalo at butter garlic ang best-selling flavors nila. At dahil food cart ang tindahan ni Joshua, ang mga gustong mag-dine-in ay kanya-kanyang hanap ng pwesto sa Gedli. Mga pag-atermano bakanteng hagdan sa harap ng saradong tindahan, basta tinamaan ng gutong, atak! Favorite ko pong flavor dito, cheese. Buttered garlic. Sobrang sarap po. Solid na solid. Favorite na flavor is yung honey butter kasi masarap siya, pasok sa masa tsaka affordable. Oh, sarap yung chicken, malasa.
Tignan natin ang kanyang Java rice. Malasa din ang Java rice. Malaman. At pagka isang bata ang bibigyan mo niyan, sobra na sa kanya yan. So, at yung gravy niya, masarap din. Yung kanyang Java rice, hindi tinipid sa ingredients. Yung kanyang chicken, sagana sa crunchy garlic and butter. Lasa-lasa yung butter actually. Mura na, masarap pa. Ang tanong ng mga kumari ko, paano hindi kayo nalulugi, Joshua? May time hindi kami kikita kasi tumataas yung mga bilihin. Tapos marami akong kasamahan na siyempre kailangan pasahurin ng tama na hindi ko siya pwedeng bawasan porket hindi tayo kumikita ngayon. Ang ano lang namin is hindi naman araw-araw kasi magiging 0-0 tayo. Kumbaga, kagaya nga po nito, yung negosyo namin na yan, kung sa kita po talaga sobrang liit. Pero sa dami ng volume, doon kami bumabawi. Doon na ako sa pabarya-barya pero araw-araw sold out kami. Ang dating isang food cart, 4 na ang branch ni Joshua sa Antipolo. Nakakaubos lang naman sila ng 3 kabang bigas at humigit kumulang 350 na kilo ng manok sa isang araw. Kaya ang kita pumapalo ng 5,000 to 10,000 pesos kada araw. Winner! Nakabili na rin si Joshua ng mga chest freezer at sariling motor. Ngayon, may 3 staff na rin siya na puro kamag-anak at kaibigan din ng kanyang asawa. Hindi sisiwang pagnenegosyo pero kayang-kaya raw yan kung mananatiling determinado, focus lang sa goal mga kapuso. Dapat may goal kayo. May goal kayo sa sarili nyo na ginagawa nyo to para sa family nyo, hindi lang para sa inyo. Ika nga, kailangan lang ng kahit isang maniniwala sa'yo. Ang dalang swerte ng mag-asawang unang naniwala kay Joshua, nagbukas ng maraming oportunidad at naging malaking biyaya pa para sa iba.